Going back to Manila. Happy Mansari. Good morning. Ito na nga pala yung araw na babalik na si Richard ng Maynila. Kaya naman bago siya umalis ay magsisimba muna kami bago ko siya ihatid sa terminal. Dala niya na nga pala yung pillow neck na binili namin. Pagkakita ko nga sa kanya sabi ko ay para siyang napalayas dahil ang dami-dami niyang dala. Pinapakita niya pa nga sa akin yung mga pagkain na pinadala sa kanya. Going back to Manila. Happy Mansari. Miss you. Sumakay na nga pala kami dyan ng jeep papuntang simbahan. Hapon na nga ng mga oras na to. Kaya naman pagkadating namin ay nagsisimula na ang misa. Sa labas na nga lang pala kami nagsimba dahil sobrang tao. Na kahit sa labas ay marami pa ring taong nagsisimba. Kaya naman pumasok na lang kami nung tapos na ang unang misa. Pagkapasok nga namin ay lumapit muna kami kay Inang Peña Francia para humingi ng guidance sa pagbiyahe ni Richard. Natagalan nga kami dyan bago nakalapit kay Inang Peña Francia dahil madami ding taong lumalapit kanina. Pagkatapos nga naming magdasal ay umalis na din kami. Nauna na nga pala ako dyan maglakad kay Richard palabas. Kaya di ko na malayan na di pala nakasunod sa akin si Richard. Dahil nakita niya daw yung dati nilang teacher nung high school siya. Pagkalabas nga namin ng simbahan ay sabi ni Richard kumain muna daw kami. Dito na lang nga daw kami kakain sa Jollibee. Kaya naman umakyat na kami sa second floor para maghanap ng mauupuan. Nakahanap na nga pala kami dyan ng upuan at nilagay na namin yung gamit. Pagkalagay nga ni Richard nung gamit niya sa upuan ay bumaba na siya para umorder ng pagkain namin. At ako naman ang nagbantay ng gamit namin habang nag-o-order siya. Ito na nga pala yung binili niyang pagkain namin. Sakto nga daw yan para hindi na siya kakain ng gabihan sa biyahe. Nagsimula na nga pala kami dyan kumain. Ako lang ba ang mas gusto na sinasawsaw ang french fries sa gravy kaysa sa ketchup o kayo din? Kay Richard nga pala ang spaghetti na in-order niya. Kaya inaalok niya ako na hati daw kami. Pero sabi ko ayoko dahil hindi ako mahilig sa spaghetti. Tumikim nga lang pala ako dyan ng isang sando dahil pinipilit nga ako ni Richard. Pinapakita ko nga pala dyan yung spicy flavor ng chicken namin. Siguro nga dahil Bicolano kami kaya normal na sa amin ang pagkahilig sa maanghang na pagkain. Nagsimula na pala kami dyan kumain ni Richard. At habang kumakain niya ay nagkukentuhan kami. Sinasabi ko nga dyan kay Richard na parang kailan lang nung pag-uwi niya tapos ngayon pabalik na agad siya ng Maynila. Pero lagi niyang sinasabi na okay lang daw yan dahil para naman daw yan sa future namin. Wala nga kaming choice kundi ang mag-LDR dahil magkaiba kami ng profession na tinahak. Pinapaliwanag niya nga dyan sa akin yung biglaan niyang pagbalik ngayon. Dahil kailangan niya na daw mag-report sa opisina nila bukas para magpasa ng mga requirements niya. Sinasabi niya nga sa akin dyan na patapos na daw siyang kumain. Hindi ko pa daw nakalahati yung pagkain ko. Pagkatapos nga namin kumain ay bumaba na kami para umalis. Pagkalabas nga namin ay gabi na. Dumaan nga pala kami dito sa plaza at maraming ang taong tumatambay. Sumakay na nga pala kami dyan ng tricycle papuntang terminal. Nadaanan nga pala namin itong tulay na muntik nang mag-overflow nung nakaraang bagyo dahil sa sobrang baha. May nadaanan nga din pala kaming night market dito sa dulo ng tulay. Aga nga kaming nakarating dito sa terminal ni Richard. Pagkatapos nga namin magpaalam sa isa't isa ay pinasakay niya na ako sa bus. Pagkasakay ko nga ay umalis na din siya papunta dun sa bus na sasakyan niya pa Manila. Halo-halong emosyon na naman niya ang nararamdaman ko nung nakasakay na ako mag-isa. Pero naiintindihan ko naman dahil para naman yun sa future naming dalawa. Sobrang saya nga ng puso ko na na-celebrate pa din namin ang mansari namin ngayon na magkasama kahit paalis na siya. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel, Maychart.